Pag mga starlet, ayaw kong papatulan. Bakit mo siya ginawan starlet? Sino ba manager niya? Di ba ikaw? Ang paglalahad naming ito ay base sa mga magkasunod na pangyayari sa korte, kaugnay ng demandahan sa pagitan ni Annabel Rama at Nadia Montenegro. Lunes, February 20, nang isumite ni Nadia Montenegro sa San Juan City Hall of Justice ang kanyang rejoinder affidavit sa kasong theft na isinampa ni Annabel Rama laban sa kanya. We're just waiting for the decision because it's already submitted for resolution. We highlighted the fact yung nangyari last hearing during the clarificatory hearing of the investigating prosecutor to the witness of Ms. Annabel Rama, yung si Mang Rudy. It was clarified by Mang Rudy and he admitted that 1 month after the alleged theft last August 2010, na alam na ni Ms. Annabel Rama yung taking of the properties, which is actually inconsistent with her complaint affidavit and reply affidavit that she submitted. This statement of hers is perjurious in nature. Yung sinasabi ni attorney na pwede silang ikaso ng perjury, sana in-explain din nila kay Mang Rudy na pagka ikaw napatunayan nagsisinungaling, makukulong ka. I wouldn't do that to somebody who served me for 45 years. Miyerkules, February 22, nang maghain si Rama at Montenegro kina Fiscal Jovi Calderon sa Quezon City Hall of Justice ng kanilang responsive pleadings para sa kanilang mga asunto laban sa isa't isa. File lang kami ng counter affidavit lang. Nag-file din sila ng counter affidavit sa kaso na pinal namin sa kanila. Magsasubmit na kami ulit next week. Isinabay na rin ang kampo ni Nadia noong araw na yon ang pagsasampa ng kasong unjust vexation laban kay Richard Gutierrez. Bunsod umano ito ng mga text message na natatanggap ni Nadia mula sa aktor. Before nagkagulo, before the first ever case that I filed against them, I texted the three of them, Ruth, Raymond, and Chard. I want to thank you, Tita and Tito Eddie, for welcoming us to the Royal Era family. Sadly, I had to make decisions for my kids. He forwarded it to me again last Monday. Sabi niya, remember this message you sent me? It's all lies. So, ibig sabihin, siya yung katext ko. And this is a postpaid number of Richard that he gave me nung nandun kami sa wedding ni Mr. and Mrs. A. So, imposible dito kami nagte-text ni Richard noon pa. Kasi nagamit na ako ni Nadia, I don't think mapagamit ang anak ko sa kanya. Mag-file ka na mag-file, laban kami ng laban. She was contemplating of filing a case against Richard. But during that time, she was thinking na wag na lang patulan. But recently, because of the escalated actions of Richard Gutierrez, at tinatext din si Nadia ni Richard recently, this prompted her to file the necessary action. Nadia also cited at least 2 alleged consecutive text messages from Richard. Last December 6, tinext din niya ako na talagang ikinagulat ko. December 7, he did the same again. Hindi mo inaakalang manggagaling sa isang lalaki. What's the next move? Denial, it's not your line. Richard, it's your line. You know, we can get 100 people who text you with that number. Ngayon, panagutan mo to. So Monday, nag-text siya sa akin ng 2 in the afternoon. And then, hinayaan ko muna. Tapos, mga 3, nag-text ulit siya. Then, sinagot ko siya. Sabi ko, Chard, why are you doing this to me? You don't know half of the truth. So, tapos hindi na siya sumagot. Mari naman itong itinanggi ni Annabel bilang depensa kay Richard. Si Richard nasa Cebu, nagtatraining ng triathlon. Busy siya ngayon kasi lalaban siya sa August. At saka busy rin siya sa sa pag-meet ng kanyang bagong soap. At saka may bago pa siyang show. Kaya wala siyang panahon sa mga interview. Ako nga nanay, hindi sinasagot kaya tinatawagan ko minsan kalalay niya o yung ganyan security niya kasi pag parang hindi siya masyadong mahilig din sa telepono dahil nagtitraining nga siya. Alam mo, Annabel, kakatawag mo sa anak kong starlet. Bakit mo siya ginawan starlet? Sino ba manager niya? Di ba ikaw? Nung si Tito Dogs ang manager ni Ina, puro lead yan sa GMA. Susunod, Ina Asistio. Idinamanda naman ang kasong libel ni Annabel Rama.